And for my last question, how do you see the credibility of Senator Joel Villanueva sa issue ngayon about dito sa flood control project and also yung sa pinag-usapan natin kanina? The credibility, Mhm. for me wala siyang credibility rito. Hindi naman may ano, may witness, may sumigaw, na siya ay involved sa flood. Ngayon karapatan naman niya itanggi. Karapatan naman niya itanggi yan and hintayin lang kung magkaroon ng probable cause, hintayin na. Pero credibility, ngayon wala, eh. Naniniwala ako na bagsak ang kredibilidad niya bilang isang senador at isang isang pastor. So kung tingin mo na may credibility niya, do you think there's a way for him to recover? O pwede magbudot Wag mo puwede yung naalala ko lang si Remulla, ay si Revilla, 'di ba? After na ma-acquit. Mhm. hirap ibalik kasi once, na-accuse kaya At saka isa rin ano, iba ang standard niya kasi, other than senator siya, pastor din siya. Standard of like, yes, oo. 'di ba yung ethics ba at saka morality, mataas kaysa sa isang simpleng senator lang, 'no? Grabe, Yun ang masama. grabe. Well, we'll see what gonna happen kasi ano pa rin, nasa proseso. Ako naman, I think the whole thing na napag-usapan natin and I would like to thank you, Mang Mags, kasi alam kong Yun. biglaan, alam kong busy ka, kinuha pa kita dun sa isang live. Oo, Talagang isasako talaga kita para magawa natin 'tong recording. Pero ako masasabi ko that thank you so much po sa opportunity. Again, marami na naman akong natutunan sa mga reaction niyo po and hopefully magkaroon tayo another part for another topic na pag-uusapan natin. Ako ang magiging opinyon ko po dito, I think this is another example of are we so excited to get justice or we want it to be on point, on process para hindi tayo ma-technical. Kasi ang labanan dito, optics and messaging versus yung urgency. I wag think tayo hindi nakatulong yung overpromising ng gobyerno last year. Sa ano yun, ewan ko kung maniniwala kayo Mang Mags, I think, yung nangyaring overpromising nung last December is another example na ginagawa ng gobyerno, pamatay sunog. Para lang maibsan yung sama ng loob ng tao sa korupsyon, sa flood control, magbibigay sila ng kompromiso, which is yung overpromising, na hindi naman nila made-deliver. And I think that's a good sa'kin naman nakita ko dito, yes, that's the negative thing. Another thing na napansin ko rin na okay is that kahit yung si ombudsman, inaccept niya at sinabi naman niya sa press conference na nagkamali siya. Kasi yung tao nag-e-expect, eh. So, it's a good thing na nag-backtrack siya at hindi na niya inopen up any details. Kasi alam mo para sa'kin gusto ko may makulong, pero gusto ko may masampulan. Yung hindi maa-acquit